din po sa isang batalyon na celebrant. Yung tinapay, hindi na po slice ang division niya. Kutsara. Para magkasya. Hallelujah. Purihin ang Diyos dahil po, supposed to be, hindi po ako ang naka-schedule ngayon. Pero dahil po yung ating preacher ay meron pong cough and colds. And he cannot able to preach today. That's why yung pong pastor in charge po ang magti-take over. Kaya salamat po sa biyaya po ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, shall we stand together without any further delay? And may the Lord allow me to preach to you about less than an hour. Kung ito po ay ipahintulot ng Panginoon, hayaan po natin ang kanyang presensya, ang kumilos, amen, na may kapangyarihan sa ating buhay. Alright, so, if you are now ready, I'm also ready. Amen. Praise God sa ating first time guest. Salamat sa pagdalo. Thank you for coming and enjoy the presence of the Lord. Sabihin natin ulit sa kanya, God bless our guest. Ayan, feel at home and enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Okay, so sa hindi na pagtatagal sa aklat po ng Ephesians, tayo po itutulungan ng atin pong computer analyst ngayon. Ephesians chapter 2, reading from verse 5. The Bible said, even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ. By grace, ye are saved. Tandaan po natin na tayo po ay namatay na sa pamamagitan po ng kasalanan. Right? Pero binuhay tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng Kaniyang pag-ibig sa buhay po natin. Niligtas tayo dahil sa Kaniyang biyaya, sa Kaniyang kagandahang loob. So parang si Pastor Kibuloy nung nag-declare siya na I am a living dead. Dahil buhay pa siya, mga kapatid, ay pinapatay na po siya. Pero iba itong kamatayang ito, mga kapatid. Even when we were dead in sin, bagamat tayo ay patay na sa kasalanan, pero binuhay ulit tayo ng ating Panginoong Hesukristo. Yan ay sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. And Ephesians 2 and 8, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God. So ito po ay regalo ng Diyos kung bakit po tayo niligtas niya. Dahil sa kanyang kagandahang loob, dahil sa kanyang biyaya, niligtas tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Everybody say amen. Hallelujah. At hindi lalong sa ating sarili mismo, ang sabi ng Bible, kundi dahil po sa regalo ng Diyos. Kaya yung buhay natin, yung kaligtasan natin na natamo, yan po ay gift ng Diyos sa ating lahat. Praise the Lord. Napaka-privilege po natin na sa kabila ng ating pagiging pasaway, amen, nirigaluhan pa rin tayo ng Diyos. At hindi lang basta-basta regalo, mahigit pa sa cake, mga kapatid, kundi ang buhay na walang hanggan. To God be the glory. Hallelujah. And I would like to add in Hebrews chapter 6, 4-6, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost and have tasted the good word of God and the powers of the world to come. If these shall fall away, to renew them again unto repentance, saying, they crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame.
Father in heaven, thank you so much for the scripture that you have given to us this afternoon. Dalangin ko, Ama, ang makalangit na pagpunas po ninyo sa aking buong pagkatao. Higit sa lahat, ang aking bibig, Panginoon, na gamitin mo bilang mouthpiece mo. Tulungan mo, Ama, na ma-absorb po namin ang iyong mga salita na siyang maipangaral sa likod ng pulpitong ito. Bigyan mo kami ng responsive spirit, Panginoon, sensitive heart, Panginoon, upang tanggapin ang bawat binhi ng iyong salita na siyang mahahasik sa hapong ito. Lord, kami po'y umaasa at nag-expect ng extraordinary move of your Spirit, Father. Because according to the song that you are awesome, God. You are amazing, God. You are wonderful. You are magnificent, Lord. You are awesome, oh God. You are spectacular, God. Extraordinary, impressive, God. Unbelievable, God. Because you are awesome. Father, we commit all these things to you. In the name of Jesus Christ, we pray. Everybody say amen and amen. Shall we give a hand clap of praise? And shall we glorify the name of the Lord? Hallelujah. If our God is awesome, you are ready to give the best worship for God. If God is magnificent to you, you are willing to give everything to Him. With all our heart, with all our mind, with all our strengths. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. So before we take our seat, I love to bring to you the message from the Lord in His title, Grace or Disgrace. Which? God bless you, and you may take your seat now. Isang katanungan na meron po tayong freedom na pumili kung alin ba dito sa dalawang ito. Pagpapala o kadustahan? Grace or disgrace? Alin nga ba dito? Yan po ang akin pong ipapangaral sa hapong ito, at nais kong maintindihan po natin na sa dalawang ito, either pagpapala or either kadustaan ang madalas na nagaganap sa sa sangkatauhan. Pero alin nga ba dito? Pero bilang Kristiyano, alam po natin kung saan natin ilagay ang ating sarili. We know that one of the moral attributes of God is grace. Amen. Isa sa pinakamataas na katangian ng Diyos ay ang kanyang biyaya. Many times in the Bible, He is spoken as a God of grace. Siya po ay Diyos na punong-puno ng habag, a gracious God, a merciful God. And dahil dito, He deals with men with grace. Ganyan po ang attribute ng Diyos. By the way, ano ba ang salitang grace, mga kapatid? This is the unmerited favor of God upon men. Yan po ang ibig sabihin po ng grace. Hallelujah. Hindi masusukat. Hindi, mga kapatid, hindi matarok, mga kapatid, na favor ng Diyos sa kanyang mga anak. We cannot fathom God's love in our life. Whatever we receive from God is byproduct of His grace. Shall we say amen? Lahat ng ating tinanggap mula sa Diyos, ito ay produkto ng biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Our existence on earth is an expression of His grace, and even our salvation is by grace. Kaya wala tayong maipagmamalaki
sa harapan ng Panginoon. Dahil sa kabila ng biyayang ito, sabi ko sa inyo kanina, sa kabila ng ating hard-headed people, stubborn people, pero yung biyaya ng Diyos ay nanaig pa rin. Hindi kanya sinukuan, hindi siya umatras, hindi siya nag-give up, mga kapatid, because, hallelujah, the expression of His grace is going to happen into our life. Hallelujah. At produkto tayo sa biyaya ng kanyang habag. Sabi po ng Ephesians kanina, nabasa natin sa ating opening text, di ba? Maliwanag na sinabi ng Biblia, for by grace ye are saved through faith. And that not of yourself, it is the gift of God. Maging si Titus admonish us in chapter 2:11 to 13. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. You see, pinapatunayan ng Biblia na tayo naligtas hindi dahil sa ating edukasyon at kultura, hindi sa ating pagiging talentado, dahil po, hallelujah, dahil po yan sa regalo ng Diyos. Woo! Ang nagbadya at nagtulak sa Kanya dahil po sa biyayang kaloob Niya. And 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, godly in this present world. 13, looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Take note about this, my friend. In the Garden of Eden, when our first parent, we know Adam and Eve, right? They both sinned against God. But God's grace was manifested. Tama? Kahit sila'y sinuway ang Diyos, pero yung biyaya ng Diyos ang siyang nangibabaw pa rin. They were not instantly killed by God, but only banished and given a second chance. Right? When they sewed fig leaves to cover their nakedness, God killed an animal in our modern time, a type of Christ, the lamb that is slain from the foundation of the world. Binigyan sila ng Diyos ng second chance and cover their shameful condition. This was God's grace in action. Hello. And all through the Holy Scripture, God's grace is always manifested. Shall we say praise God? Now, in the fall of man to sin, in his pitiful and sinful condition, God initiated His salvation through grace. Are you with me? Because man cannot save himself. Though he had his way of reaching out to God through religion, pasukan niya lahat. Amen. Itry niya lahat, mga kapatid. Though itry niya rin yung kanyang best na magkaroon ng self-righteousness, magkaroon siya ng tinatawag na good morality, conduct, mga kapatid. But God took the initiative by becoming a man to redeem the fallen mankind. Somebody say, praise God. At sa pamamagitan ng ating Panginoon, He became the Lamb which take away the sin of the world. Purihin ang Panginoon dahil yan sa awesome power ng Panginoon because of that awesome grace of God. Nabigyan tayo ng pagkakataon. That's what the Bible in John 1:29, the next day John saith, coming unto him, and saith, Behold, the Lamb of God, which take away the sin of the world.
Everybody say amen. At alam na alam natin, dahil dyan, tayo'y naligtas sa kanyang biyaya at habag. Oh, hallelujah. Romans, mga kapatid, 3:24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ. Libre na tinubos tayo ng Diyos. Hindi mo na kailangan magbayad. Shall we say amen? Binigay niya ito, mga kapatid, para sa ating lahat dahil sa kanyang biyaya upang tayo'y maligtas. Amen, na sa halip tayo ang dapat ipako, sa halip tayo ang dapat sampalin ng kaliwat kanan, sa halip ikaw at ako ang kurunahan ng tinik, sa halip na ikaw ang ipako sa cross. Pero kinuha niya ito, mga kapatid, dahil po sa kanyang biyaya. Praise God, ginestified po tayo ng kanyang biyaya through the redemption that is in Christ Jesus, because we know our salvation is free. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! And in Acts 15:11, but we believe that through the grace of the Lord Jesus Christ, we shall be what? Saved. Shall we say amen? Even as they. It is not by our own good works, my friend, or righteousness. For our righteousness is only filthy rags before God. Hindi natin kayang ilagay at ilatag sa Diyos ang ating makataong katwiran. Amen. Kahit gawin mo ang pinaka-the best na katwiran mo at mabuhay ka, mga kapatid, na hindi ka nananakit ng tao, hindi ka gumagawa ng masama, hanggang wala ang biyaya ng Diyos, walang kaligtasan. Everybody say, praise the Lord. It is not by our good works, my friend, or righteousness, because our righteousness is only filthy rags before God. That's what Isaiah 64 verse 6. Here we go. But we are as unclean thing, and all our righteousness, take note that, lahat ng ating pagiging matuwid, anong sabi ng Biblia? Are as filthy rags. And we all do feed as a leaf, and our iniquities like the wind having taken us away. Ganyan ang katayuan natin sa harapan ng Diyos. Nagiging valuable lang, mga kapatid, ang ating katwiran sa harapan ng Diyos nung tayo po'y nagpundasyon ng pananampalataya sa Kanya. At dahil sa binhi ng pananampalataya, nalugod ang Diyos sa buhay mo. Doon nakalapit ka sa Panginoon through your faith. Nakakunik tayo sa ating Panginoon. Christ become the personification of His grace. And all the grace of God is packed in Christ, whether sufficient, whether abundant, whether amazing. Grace is defined as God's riches as Christ's expense. Everybody say, praise God. Kapag ikaw ay tumanggap at naglingkod sa Panginoon, hallelujah, higit pa yan sa amazing King door-to-door box, mga kapatid. Nakaintak lahat ang kailangan mo, mga kapatid. Isang package ang dala-dala ng biyaya ng Diyos. Kung naghahanap ka ng kiligtasan, nasa biyaya ng Panginoon. Kung naghahanap ka ng kagalingan, nasa biyaya ng Diyos. Kung naghahanap ka ng pagpapala, nariyan sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! Grace is defined as God's riches, as Christ's expense. Nung araw na hindi pa tayo nag-Hong Kong, pag pinadalhan tayo ng door-to-door box, wow, napaka-exciting natin. Praise God, halos ipangalundakanan mo sa buong barangay. Yung mga kapitbahay mo na inggit kapag ikaw ay nag-open box na at inisa-isa mong kinukuha at dinudukot yung mga nasa loob ng box. Shall we say amen? I will tell you, higit pa ito sa king box. Higit pa sa super box.
mga kapatid. Hallelujah. Dahil nakaka-intact lahat ang pangangailangan natin. Now, listen to me carefully. Everything we receive is latent in salvation, whether forgiveness, Holy Ghost, justification, sanctification, material blessing, spiritual gift, the fruit of the Spirit, etc. are all expression of God's grace. Woo! Can we give a hand clap of praise? Oh, hallelujah! Lahat ng ito na ating ini-enjoy, mga kapatid, expression ito, kapahayagan ito ng biyaya ng Diyos. Bakit natin ini-enjoy? Bakit ka balik ng balik dito? Dahil po sa masaganang biyaya ng Diyos. Why? Because we are all the total recipient of that package from heaven. Wow! Lahat. Yan ay expression ng biyaya ng Diyos sa atin. And praise the Lord for His grace. Because of it, everything is given to us by God freely. Everybody see, libre. Yeah. Romans 8:32, the Bible said, He that spared not His own Son, but delivered Him up for us all. Look at that. Delivered Him up for us all. Grabing delivery, no? Lalo na pag dumating na yung isang malaking truck sa yung barangay at hinahanap yung pangalan mo. Alam ng kapitbahay mo, door-to-door box. Lalo na kung pumarada po yung 6x6. Amen. At hinahanap niya, sino po ang nakakakilala kay Jennifer Villarmino? Hello? Pero ito, iba eh. Sabi ng Biblia, kung ang sarili niyang anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ay ibinigay niya para sa ating lahat. Wow! At kung ang Diyos ay hindi niya ipinagkait ang kanyang sariling anak, amen, para sa ating lahat, I will tell you, hindi kaya niya ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Amen? So, I'm talking about the package blessing. Kung ibinigay ng Diyos, mga kapatid, ang kanyang sariling anak, I will tell you, dala-dala ng Panginoon, ang masagboy, ang masaganang pagpapala na walang sukat mong kalalagyan. Hallelujah! Because all we need in that name, Jesus Christ, we will find out. Everything is in the name of Jesus. Yes, church. We are truly saved by grace. Malinaw yan. But we must keep, stay, and treasure His grace. Alam natin na tayo po ay pinagpala, niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang biyaya. But we must keep, we must stay and treasure His grace. His grace does not give us the license to commit sins. Are you with me? Dahil ba niligtas tayo ng biyaya ng Diyos, hindi ito lisensya para tayo magpatuloy na gumawa ng kasalanan. Kaya nga ang sabi ni Apostol Pablo sa Romans 6, amen, di ko alam kung nailagay ko diyan. Sabi ni Paul, shall we continue in sin, that grace may abound? God forbid. Huwag sana. Because grace has limits
or prohibition. Tandaan po natin, ang biyaya ay meron pong limitation. It is a right grace, not a cheap grace, because grace requires or demand that we deny ungodliness and worldly lust. Hello? Pag pinag-uusapan ng biyaya ng Diyos, dinidiman tayo mga kapatid na i-deny natin ang sanlibutan, an ungodliness, worldly lust, negative thinking, and we must live soberly, we must live righteously and godly in this present world. Palakpakan natin ang pangalan ng Panginoon. I would like to clarify to you that grace does not permit licentious life. Hello? Imprudent, a nasty life, meaning to say, maruming buhay. Ang biyaya, hindi niya pinapahintulutan na mabuhay tayo sa isang maruming pamumuhay, worldly and unrighteous life. Are you with me? It does not permit conformity to the world. That's the word that the Bible said, that love not the world and friendship of the world. Oh, hallelujah. So mga kapatid, mayroon pong limitation. May boundary ang biyaya ng ating Panginoon. That's what the Bible said, that God requires obedience. God requires separation and holy life. Oh, hallelujah. Kaya in-inspired po tayo sa sulat ni Apostol Pablo. Amen. Sa Romans 12:1 and 2. Here we go in our screen. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Take note. Tama talaga ang Bible, no? When it comes to presentation in our worship, in our prayer, we need to present our bodies. Pag sinabing bodies, literal ang sinasabi ng Bible. Bodies, a living sacrifice. Pag sinabing present mo ang iyong katawan, yung hindi expose. Hello? Maraming nagpipresent ng kanilang pagsamba sa Diyos na ka-expose yung kanilang, yung pusod, lahat. That's not a living sacrifice. At ang sinasabi ng Bible, holy, banal. Hello? Banal ba yung sleeveless, backless, frontless? Ha? Lahat less? Nakakaya yan sa Panginoon. Kaya tama ang Bible. We need to present our bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Yan ang karapat-dapat na paglilingkod, pagsamba mo sa Diyos. At and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Hallelujah! So, my point here is, grace requires obedience. Grace requires separation and holy life. Kaya tama ang binabalangkas ng sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Maging si Apostol John, amen, nag-advise din po sa atin sa 1 John chapter 2 verse 15 and 16. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him.
Gusto mo bang maging kaaway ang Diyos? For all that is in the world, ano ang meron sa sanlibutan ito? The lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Wala na sa buhay ng isang Kristiyano ang mga ganitong klase ng pamumuhay. At sabi din po ni Apostol James, hindi lang iisa, tatlo sila, mga kapatid, na nag-justified, na ina-advise po sa atin, mga kapatid, na ang grace ay nire-require niya ang obedience and separation. Shall we say amen? James 4:4, ye adulterers and adulteresses. Kaya kung may asawa ka na, huwag ka lang maghanap pa ng pangalawa. Lalaki at babae ito, adulterer and adulteresses. Male and female. Isa lang dapat ang asawa. Huwag maghanap pa ng pangalawa. Are you with me? So yung biyaya, delikado. Sayang yung biyayang meron sa'yo. Know ye not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be friend of the world is the enemy of God. Kapag oras na nagiging kaaway mo ang Diyos, wala kang aasahan na biyayang darating. Somebody say, praise God. Because, God does not mean we continue in sin, but we continue in righteousness. Because if we continue in sin, because there is grace, and you doing this, we invite this grace. Nakuha niyo yung point? We cannot say that if I sin, God's grace will forgive me. His grace will understand me. No, sir. Maybe, yes, it is true, but do not ever continue in sin because sin invites judgment. Hello? Sin will bring you in trouble. Sin will bring you in miseries and wages. Palakpakan mo ang Panginoon. Hallelujah! Ikaw ang nagpapalapit sa iyong sarili, sa kaguluhan, sa judgment, sa misery at wages. By the way, what are wages? Death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Oh, hallelujah! Even prophet Ezekiel in 18:4, he said, behold, all souls are mine. Wala tayong pag-aari. Pag-aari tayo ng Diyos. As the soul of the Father, so also the soul of the Son is mine. And here we go, the last. The soul that sinneth, it shall die. Church, when you continue in sin at the expense of grace, His grace will become disgrace to you. That's my point. Grace or disgrace? Which? You won't evade the consequence of sin, church. Hindi ka pwedeng magtumakas. Amen. Sa consequence ng kasalanan. Judas was chosen by God because of His grace, but he abused it. Hello? And what happened? He was died. Si Ananias,
at saka sa pera. They were saved. They were filled both in the Holy Ghost by grace of God. But they abuse it by stealing God's money. Hello? And God killed them. Yan ang nakakalungkot na pangyayari. Kilala natin si Demas. He was saved also by grace, and he became false companion on his mission trip, but loved the world and went to Thessalonica and backslid. Kaya nga hindi po garantiya na kahit umabot ka ng 2 dekada sa church ng New Life at masabi mong matibay ka na, kahit sabihin mong inaamag ka na sa New Life. Hello? May mga lamat-lamat ka na. Kung baga ang dating sa'yo, professional ka na. Pero pagdating, mga kapatid, sa sanlibutan, kapag hindi mo ito na-overcome, ito ang dahilan na humimok kay Demas nung tumanaw siya at nag-concentrate sa world. Nasaan na yung na-witnessan ni Demas na kapangyarihan ng Diyos nung sila'y ginamit kasama si Paul? Na-witnessan niya lahat ang mga milagro. Kung ikaw ba naman ay right hand po, mga kapatid, ng isang evangelist, hello, makikita mo at malalaman mo lahat, amen, kung paano ang Diyos kumikilos. Pero dahil lang sa sanlibutan, nawala ka, yung biyaya na mayroon kay Demas, nawala. Na backslide siya. Si Hymenaeus at saka si Alexander, they were both saved by grace, but Paul delivered them to Satan because of their blasphemy. Everybody say amen. 1 Timothy 1:20, I would like to prove it to you. Here we go. Of whom is Hymenaeus and Alexander, whom I have delivered unto Satan, that they may learn not to blaspheme. Salamat na lang, nandun si Paul. Paano kung wala si Paul? Ikaw lang mag-isa. Ayaw mo nang mag-connect sa church. Tinitextan ka, ayaw mong mag-response. Pag Saturday, pinapatay mo yung cellphone mo. May mga Paul sa church na gustang umabot sa'yo, hindi ka ma-reach. Hello? Huwag mong sarilihin kung ano ang meron kang pinagdadaanan. Hindi mo yan kaya. You need someone, you need somebody. Si Demas, hindi na niya na-reach kasi wala akong namasa na text sa Bible na nakabalik sa church si Demas. Pinutol na niya yung kanyang messenger account. Wala ka na makitang wall na nagfa-flash, mga kapatid. Kay Demas, kaya hindi na maabot ni Paul. Mabuti na lang si Hymenaeus at saka si Alexander. Active pa. Hello? Kaya nag-private message na lang si Paul, mga kapatid, at na-deliver siya. Amen. Boy, hallelujah. Kahit anong pinagdadaanan natin, don't ever cut your connection to the church. Hallelujah. Because there is somebody that God sent upon you para ikaw ay muling ma-rejuvenate, para ikaw ay muling ma-revive, mga kapatid. Gagamit at gagamit ng Diyos ng ibang kaparaanan. Shall we say praise God? Hallelujah! At salamat na lang, mga kapatid. Na-hurt ako yung dati mong kasama sa group chat. Bigla na lang, yan, nag-leave. Di ba? Ma-feel mo eh. Makukonfuse ka. Ano kayang nasabi ko? Ano kayang nasagap niya sa group chat namin? Nag-leave. Mag-a-appear pa naman yung pangalan. Jennifer Villarmino, leave the group chat.
ganda-ganda yung connection. Ang ganda-ganda yung prayer binding sa chat ko. Room ninyo, mga kapatid, pagkatapos isang araw, nag-live ka. Di ba nakaka-offend yun? Wala man lang paalam blues. Sorry mga ka-chatmate. Pasensya na kayo, mag-leave muna ako. Na-hack yung aking account. Buti nga kung ganon. Ha? Grace or disgrace? Ikaw mismo ang pumuputol sa blessing na dapat darating sa iyo. Iniwanan mo sila. Yun yung mga kasangga mo sa group chat ninyo. Yun yung nagpipray sa iyo. I'm telling you this kasi ito na yung pinakamabilis na connection, mga kapatid, ang social media. Ginagamit natin ito para sa Diyos. Bagamat ito ay instrumento ng kaaway, but we will use this for God's glory. Pwede nating baliktarin at igigisa mismo si Satanas sa kanyang sinariling imbento. Somebody say amen. Lamanan po natin ng mga salita ng Diyos. Lamanan natin ng mga pananalangin at encouragement. Somebody say amen. Hallelujah. Like the Laodicean church. Ang Laodicea, mga kapatid, niligtas yan ng Diyos by the grace of God. But they became lukewarm and materialistic. And God said, we would vomit her. Darating pa ba sa punto na yon na isusuka ka ng Panginoon? Reject that kind of spirit. The people were saved in Laodicea. They were empowered, they were used by God, and performed many miracles in Jesus' name by God's grace. But they will be cast to burning hell. Why? They abuse God's grace by continuing in sin. Everybody say amen. Kaya mag-ingat po tayo. Sayang ang ating matagal na paglilingkod. Na isang araw, itatatwa ka ng Panginoon. Don't let that kind of, yung meeting na darating ang araw na hindi ka makilala ng Panginoon. That's what Matthew 7:22 to 23. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? I've been in New Life many times. I bring many food to my groups. I cook food kahit pinagbabawalan ako ni Amo. Mabusog lang at maging sumaya ang aking grupo. I did that, Lord. And in thy name I have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. But in 23, and then will I profess unto them, sabi ng Panginoon, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. My point is, yung grasya na tinanggap mo na sa Panginoon, huwag mong paintulutan na ito'y maging disgrace, mga kapatid. Totoo, God's grace is amazing, but we cannot abuse, we cannot misuse it, or else the grace that saves and blesses us in the end will become disgrace. Oh, wag mong pahintulutan yan. I will tell you, this is biblical, documented in the Bible. So beware of abusing the grace of God in your life. Hallelujah! Wag mong pahintulutan na isang araw haharap ka sa judgment seat ng Panginoon.
kampante ka, mga kapatid, at talagang andon very proud ka sa iyong sarili na ma-recognize ka ng Panginoon pagdating ng araw na yan, hindi ka pala niya kilala. Why? Because we abuse, we misuse the grace that saves and bless us. And at the end of your journey, it will become disgrace. Hallelujah. I will tell you, church, hindi na tayo magtatagal sa mundong ito. Kunti na lang na panahon ang ilalagi natin dito. Lahat na ng bagay na nakita ko sa mga prophecy is working now in our hand. Kung pinag-uusapan natin ang evangelism, almost in the world are already reached out by the gospel. And that is the last sign that if my word preached into all the world, then the end of the world will come. Maaring konti na lang ang mga nations na hindi pa napasok ng salita ng Diyos. Pero ang social media, hindi ka man makarating doon, nauna na ang ebanghelyo ng Panginoon doon. Somebody say, praise the Lord. Ultimo ngayon na ordinaryong tao, amen, hindi na kumpleto ang buhay niya kung wala siyang sariling cellphone. Yung mga dating hindi natin akalain, mga kapatid, na magkakaroon din ng mga social media account, meron na ngayon, pati yung nagbobotidyaryo. Nagtitinda ng bibingka halo-halo sa mga kanto, meron na ring sariling account. Amen. Ug-uwi namin sa Pilipinas, hindi na kami pupunta doon kasi ang layo yung halo-haluan. Text mo lang siya. Ipapadeliver yung 5 baso ng halo-halo. Ganyan ka-high-tech tayo. So ang point ko dito, maghihintay ka ba? Malapit na, mga kapatid. Darating na yung ating hinihintay. Shall we say praise God? Manatili ka sa grasya ng ating Panginoon. Huwag nating i-abuse ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Oh, hallelujah! Libre mong tinanggap yan. Hindi ka nagbayad yan. Binayaran na yan. Saturday group, treasure. Keep it and live for it. Hallelujah. I'm going to bring to you in my conclusion. Hallelujah. Would you please show it to Mrs. in Hebrews 6, chapter 4 and 6. Gusto ko pong himay-himayin ito sa inyo, mga kapatid. I would like to give us simple elaboration or a sight or an illustration regarding this text before we going to close. Here we go. For it is impossible for those who were once enlightened and have tasted of the heavenly gift and were made partakers of the Holy Ghost. Kung paanong pang nagsisisi at manumbalik ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya. Ang sabi ng Bible, dati naliwanagan na sila. Dati nakalasap na sila ng makalangit na kaloob at naging kabilang sila na tumanggap ng Espiritu Santo. Sabihin mo sa iyong katabi, tayo yon. In verse 5, and have tasted the good word of God in the power of the world to come. Nakarasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos.
na lubusang mahahayag sa panahong darating. Naranasan na natin ang sarap at enjoyment, excitement kapag ikaw ay napuspos ng Espiritu ng ating Panginoon. We cannot deny that. Kahit bigat na bigat tayo sa dala-dala nating mga problema, pag ikaw ay napuspos ng kanyang Espiritu, meron pong deliverance. Dahil nalasap natin ang kabutihan ng Diyos. Nadama natin ang kapangyarihan na siyang lubusang nahayag sa panahong darating. And in verse 6, if they shall fall away, to renew them again and to repentance, saying, they crucified to themselves the Son of God afresh, and put him to an open shame. Pero kapag sila'y tumalikod, ang sabi ng Bible, pagkatapos ma-enjoy nila ang Espiritu ng Panginoon, malasap nila kung paano magiging anak ng Panginoon, hindi na sila maari pang umaakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinako sa krus at inilantad ang kahihiyan ng anak ng Diyos. Don't ever let your life backslid. Dahil kapag ikaw ay napahiwalay sa kabutihan at kalooban ng Diyos, napakahirap makabalik. May struggle dito. Amen. Maliban na lang talaga kung talagang panangnan mo na makabalik ka. Pero marami, hirap-hirap makabalik. Grabe yung struggle. Kaya wag mong pahintulutan na mangyari ito sa buhay mo. At ang tanging makapagpipigil lamang dito ay ang banal na Espiritu ng ating Panginoon. Yun ang magre-rejuvenate sa iyo. Yun ang magtutulak sa iyo, mga kapatid, para lalo kang kumapit sa mga pangako ng ating Panginoon. Kung nalasap mo ito, sige, huwag kang titigil, Panginoon. Gusto ko muling maranasan yan. Gusto ko muli, Panginoon, maapuyan ng iyong kapangyarihan. Shall we say praise God? Ito ang pag-asa po natin pagdating ng Panginoon. You cannot fly without the Spirit of God. Tandaan po natin, we cannot fly and meet the Lord in the air. Everybody say praise God. Your flesh, your human nature cannot fly. It's only the Spirit of God that dwells inside of you. You can freely fly. Don't you know, church, why we fly? Sa oras na marinig mo ang trumpeta ng Diyos at makita mo siya sa alapaap, suddenly you will change. Yung katawan mo, mapapalitan na ng katawang walang kasiraan. At kapag napalitan yon, yan ang dahilan kung bakit ka makakalipad. Shall we say praise God? Pero yung naiwan, hindi yung napalitan ng kanilang katawang kasiraan. Nanatili kaya sila na left behind. Pero ikaw at ako, kapatid, kapag meron kang Holy Ghost, hallelujah, dahil yung darating, mga kapatid, Diyos na Espiritu yon, kailangan niya ang sasalubong sa Kanya ay spiritual people. Palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit tayo lilipad. Wala kang pakpak, but you can freely fly. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Pwede ba tayong tumayong lahat, mga kapatid, sa oras na ito? Amen and amen. Hallelujah! Ang biyaya ng Diyos ay nandito at taglay ang Kanyang Espiritu na muling magbibigay ng buhay sa iyong namamatay na pananampalataya. God's grace is amazing. God's grace is wonderful and magnificent, church. His grace is spectacular and astounding. Let's have this afternoon. There is an extraordinary empowerment of God in your life. Extremely impressive revival
na siyang gagawin ng Diyos sa iyong buhay sa oras na ito. Hallelujah. Do you want the phenomenal moving of God in your life today? Enjoy the grace that God given to you today. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Jesus. We will pray before we come to the altar that the Lord is going to prepare your heart to receive this amazing power of God. This is His promise.